eto na. Para po mapag-usapan natin, himayin pa natin yung more on the flood control projects. Makakausap po natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yeah, good evening, Chiki, Joby at Maricel. Good evening. Magandang gabi po. Welcome back, Mayor. Good evening po. Sir, baka po meron kayong alam na detalye tungkol po dito sa 15 contractor na natukoy ni Presidente. Yeah. Although sabi naman niya, hindi naman natin ina-assume na guilty agad tong mga to, pero worth it na tingnan. Meron po ba kayong nakikitang connection nitong 15 contractor na to dun sa ilang mga government officials natin? Yeah, based dun sa mga information na natanggap ko. Kasi immediately may mga tumawag kagad sa akin eh. Binanggit nga nila na yung mga ibang contractors na yan, no? Yan ang mga ginagamit ng mga congressmen. Ginagamit po na ano? Parang front ito. Oo. Parang front lang yan. Ginagamit lang nila, bibigyan nila ng royalty. Sometimes ang ginagawa nila, gagamitin nila yung lisensya kasi hindi naman nila pwedeng yung mismong company nila ang gagamitin. Kasi nga halatang-halata naman kasi rig nga yung bid, ano? So, gagamitin ka, sasabihin sa'yo, 3% na lang, bibigyan na lang kita ng royalty, 3%. Alam mo kasi, ang industry Yes, Mayor. Sir? Siya ng iba, usually, ang royalty niya mga 5% eh. So, Mayor, ito ba Yes, ba, sir. Mayor, yung sinasabi niyo na parang SOP? Alam ko ilang beses nang diniscuss sa mga programa namin, pero dito papasok yung SOP na sinasabi ninyo tukol doon sa mga mambabatas. Hindi pa. Okay. Yes, Joby. Hindi pa. Joby, ang ibig ko sabihin, ito pa yung usapan ng mga between contractors. Nagpapahiraman sila ng mga lisensya. Kaya kung gagamitin ko yung lisensya mo, usually, ang kwan ko sa'yo, ang ibibigay ko sa'yo is 5%. Pero, pag congressman ang gumamit ng lisensya mo, royalty ka na lang 3%. Pero ang gagawin sa'yo, 3% na lang, royalty mo, gagamitin ko yung lisensya mo. Pero wag kang mag-alala, bibigyan kita ng project. Meron akong multipurpose building, ikaw na lang ang gagawin kong contractor. Yun ang ginagawa ng sistema. Yun ang usapan. Yun ang negotiation ng mga politiko at yung contractor. Pero, Mayor, gaano karaming congressman po itong pinag-uusapan natin na ginagawang front itong contractor? Well, napakarami nila. Sabi nga ni Senator Lacson, no? 67 yan. Yan yung mga yung mga identified. Paano pa kaya yung ginamit nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila, o kaya relative nila? Kunwari na lang yon, pero actually sila rin yung contractor talaga eh. Sir, ito pong 67 na to na sinasabi po ninyo, kasalukuyan po silang nakaupo? O meron na pong iba na wala na sa Congress? Ay baka wala na siguro yung iba. Kasi nga nagsawa na rin ang mga tao, siguro nahalata na rin. Galit na rin yung mga tao, kaya meron sa kanila natanggal na rin. Pero sabi ko nga, yung 67 na yan, yung palang yung identify talaga na mga congressman na talagang sila yung contractor. Bago pa lang silang tumakbo, alam na ng mga contractor sila. Pero iba pa yung tumakbo, nanalo, tapos nakita niya talaga yung benefit na ako na rin ng contractor, naging contractor na rin, o kaya yung kanilang asawa, o kaya mga anak nila ang contractor. Pero kunwari na lang yon. Actually, sila rin yun. Mayor, good evening. Si Chiki Verhel po ito. So, ibig sabihin po, Mayor, kasi meron kayong mga claims na ganito, no? Yung si Senator Lacson, yung 67 out of the 300-something congressman, yung claim nyo din po na yung kickback is 30 to 40% ng total cost ng project. Ibig sabihin po, meron po kayong ebidensya sa mga claims na to. Anong klaseng ebidensya po meron kayo? Alam mo, Mayor? Sir? Nung flood control project, hello? Yes, Yes, go Hello, ahead po. can you hear me? Opo, Yes, malinaw na po, sir. Merong isang lugar na yung embankment niya bumagsak. So, natanggal yung mga semento. Tapos nakita mo yung sheet pile na dapat 9 meters, lumabas ngayon na 1 meter na lang. So, nakuha na ng picture.
Alam mo, una kong tinanong baka naman napunit o kaya naputol. Sabi sa akin ng contractor, sir, imposible pong mapuputol ang sheet pile. Kasi po yan, pag puputulin mo yan, sir, gagamit ka ng acetate. Ibig sabihin yan, talagang 1 meter lang talagang nilagay nila, hindi po 9 meters. Yes, Kaya kita nyo, dinaya na nila yung pag-execute nila, dinaya na nila yung sistema, dinaya na nila yung tinipid nila yung materyales. Ayun. Iba pa yung dinaya nila yung presyo. Yeah. Katulad ng sheet piles. Alam mo yung sheet pile na yan, ang presyo niyan is about, sa merkado yan, mga 34 pesos kilogram. Opo. Tapos ibebenta ng supplier yan ng mga 39 pesos per kilogram. Ang isang sheet pile na 12 meters, kwan yan, mga 556 kilograms siya. Pero ang gagawin ng DPWH, ilalagay niya sa kanyang net price analysis. Ang presyo niyan, mga 78. Meron pa nakitang 92 Kaya binabalidate ko nga yung 92. Baka umabot ng 92 to. So binabalidate ko pa. Per kilogram. Kita mo yung markup, Ang laki-laki ng markup. So sir, sir, ganung katindi. Ang dami nilang scheme. Sa isang project, ang dami nilang scheme. Kaya ang laki ng nakukuhang porsyento ng mga congressmen. Kaya makikita mo na paborito talaga nila yan. Maski na meron nga akong kakilalang bagong congressman ngayon na dati naming mayor sa Good Governance. Nagulat ko nilapitan sinabi sa akin Kong, meron kang 2.8 billion dito para sa iyong flood control. Sabi niya, hindi ko naman kailangan yung flood control. Ang kailangan ko rito, eskwelahan. Bakit yung kasi pinagpilitan yan? Oo. Kakaloka. Wala daw kickback sa eskwelahan. No. And I'm sure meron kung gusto niya. Oo nga. Pero, sir, sorry at base dun sa mga information po na tatanggap ninyo, gaano kalaki yung kinikita ng isang congressman sa isang project? Estimate. Yung kickback nila. Ang kwan nito, ang sinasabi sa akin, nakakalungkot nga, sir, na ginakap na nila yung presyo ng sheet piles, dinaya pa nila yung pag-install, Pag-install, isipin mo pati yung materials sa kanila pa kami bibili. Oo. So, ganun katindi yung kasakiman ba? Hindi na wala nang wala control sa kasakiman. Yung greed sobra-sobra na. Tapos walang katapusan. Isipin mo yung pagnanakaw nila, walang katapusan. Tuloy-tuloy lang. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito kasi ang gawin mo, ganitong gawin mo. May tips pa. May tips pa kung paano man gusto. Mayor, last na, alam ko nasa biyahe kayo, pero last na po, tanungin ko lang, nakita natin na nagiging maingay yung issue Nagkaroon pa ng presko ng Pangulo kanina. Tapos meron pa mga pahayag sila, Mayor Vico Soto, tungkol dito at kayo rin. Ito ba mga ganito pag-iingay tsaka yung present na yung parang sumbong site ni PBBM. Sumbong sa Pangulo. Epektibo ba ito para talagang medyo matigil naman tong katiwalian na ito? Ang balita ko talagang nagtataguan na sila ng mga papeles. Naglalaylo sila lahat. Siguro, ewan ko siguro may si Pangulo yung mga contractors. Ang talagang pasimuno ng mga yan, the people behind all of these anomalies talaga, yung mga congressman. Kasi pati nga DPWH kasabwat dyan. Pero isipin mo, pati DPWH umaangal na rin. Yeah. Kasi sinasabi nga ng mga kakilala ko, sabi niya, sobra-sobra na rin Sobra-sobra na rin itong hinihingi ng mga politiko Sobra-sobra na compromise na rin yung standard ng mga project. Sabi na, inaamin naman na tumatanggap din sila. Meron din silang porsyento, pero hindi ganun katindi sa inihingi ng mga congressman. Sobra na. 30 to 40%. So it's a good start para sa inyo, Mayor Magalong, na yung ganito kaingay at pagkakalampag, good start ba ito para talagang medyo mabawasan o matigil na yan? Yes, it's a good start. And I'm really glad na talagang sinusustain. Ang hinihintay na lang natin sino ba yung investigating unit? Yeah. Sino ba talagang lead agency? Para at least meron na tayong pagbibigyan ng mga ebidensya na naipon natin. Kasi nga pinapadala sa akin pero hindi naman ako
investigating agency. Yes. Kaya, hawak-hawak lang namin yung mga nakatago. Tinatago ko rin, baka alam nyo na. Pwedeng anytime, pwedeng may mangyari. Agree po ba kayo, Mayor, na yung flood control projects under LGU na lang? Like si Mayor Isko, yun yung gusto niya eh. Ang problema rin kasi, okay sa ibang LGU. Pero meron din kasing mga LGU din na, alam nyo na, hindi rin naman sila good governance. Wala din. Kaya siguro, kailangan maging discriminating din. Kasi hindi lang naman congressman din ang gumagawa niyan. May mga kalokohan din yung mga nasa local government. Kaya talagang, kailangan lang talaga maging due diligent. At the same time, piliin talaga kung sino yung pagbibigyan niyan, yung may reputation, may credibility, yan, pwede mong iwanan yung project na yan na flood control. Ang maganda sana kung ibigay na lang sa DPWH, pero dapat maging transparent sila, especially dun sa aspect ng bidding. Kasi mangyayari dyan, bakit paulit-ulit na sila lang ang nakakakuha ng bid? Ibig sabihin, rig bidding yan. No? Okay. Mayor, marami pong salamat for joining us. Wag po kayong madadala. Mukhang madadalas po yung interview natin hanggang ongoing Maraming tong salamat din po. investigation na to. Sige po, anytime po. Tawag lang Salamat po, kayo. Mayor. Thank you, Mayor.